Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi. Usamang kayong panig ng daigdig na roon. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Panginoon. Ito pong ating itutuloy na restoration. Continuation po ito ng restoration. Ito po ay 1 John 3:8. He who sinned is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Attention all Christians, this is a wake-up call. Our Lord was and is waging a war against principalities, against the rulers of the darkness, against the spiritual host of wickedness, and we will take up the whole armor of God that we may be able to stand in these evil days. Nararamdaman na po natin ng evil days. Ito na po yun ng last days. Kaya po tayo, makinig po kayo. Gusto ko po kayo, tayong lahat ay maligtas. Huwag po tayong matakot sa paglaban sa demonyo. Sapagkat kung paano po binigay sa Panginoong Jesus ang anointing ng Holy Spirit, binibigay po sa atin ng Panginoon ang mandate nito. Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Kaya ituro niyo sa kanila, ituro sa kanila. Naganapin lahat ng mga niutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At the end, even at the very end of the age. At sabi po rito sa John 16:38, huwag po kayong matakot. Sabi po rito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you may have trouble, but take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayamon na po niyan. Atin na po lamang lalakaran. Kaya po makakasagupa tayong rulers of the darkness, principalities, spiritual host of wickedness. But we have the whole armor of God that we may be able to stand in these evil days. Nakikita na po yung nangyayari sa kapaligiran natin. Lalo na po sa Pilipinas. Mas evil days ang nangyayari sa Pilipinas. Magmula sa pataas-taasan hanggang sa kalitlitang opisyal. Wala na po, nagagahama na sa kayamanan at sa kapangyarihan. Kaya po, pero hindi po tayo makikipaglaban sa laman. Tapi nakikipaglaban sa we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, the darkness of this age, against spiritual wickedness in the heavenly places. Yun po ang pakikilaban po natin sa kanila. Panalangin, Word of God, yan po ang pakikilaban natin. Kung ano po yung mandate na tinanggap ng Panginoon sa Holy Spirit, ito po ang mandate na ibibigay sa atin ng Panginoong Jesus. Go, therefore, and make disciples of all the nations. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you may have trouble. Talaga po magkakaroon ng kabagaban tayo sa daigdig nito. But take heart, sabi po ng Panginoon, I have
overcome the world. Sinasabi ko ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan at meron tayong kapighatian. Pero takasan niyo ang loob. Take heart. Be of good cheer. I have overcome the world. At akin pong sisimula ibabalikan po natin ang mga nakaraan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na pakikilaban sa diablong ito. Yung unang Adan, nagkasala. Hindi siya lumaban. Itong ikalawang Adan, lumaban at nagtagumpay siya. Saan ang simulang wasakin ng Panginoon mga gawa ng diablo? In the wilderness. Ibabahagi ko muli ang pakipaglaban ito ng Panginoon sa diablong ito sa ilang. For the sake of the late viewers, nang dalhin ng banal na Espiritu ang Panginoon sa ilang, at nais kong malaman nyo na alam ng diablo na magtatagpo sila ng Panginoon. Alam mo yung bakit? The devil came to him and said, if you are the Son of God, command these stones to become bread. Tinutokso niya ang Panginoon gawing tinapay ang mga bato. Yung unang Adan, nagpaliwanag pa. Kaya siya ay nahuli. Pero ito pa ang Panginoon ang sabi ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, it is written, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. The tendency of the devil is to tempt the Lord, patulad ng ginawa sa unang Adam. Napatokso ang unang Adam, pero itong ikalawang Adam, umanig na hindi matokso. Kaya sinagot niya, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig nito. At sa paligikayanin ninyo, susuko agad ng diablo. Hindi po. Do not think that the devil will just abandon his purpose. He has purpose too. He will not abandon his purpose. His purpose was to tempt the Lord. Hindi siya sumuko. Anong ginawa niya? The devil took him up in the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Sa pinakatuktok ng templo ay dinala ng devil ang Panginoon. Ang naghatid po sa ilang, tanda po nyo, ang banal na espiritu. Ibig sabihin, talagang nihanda siya sa laban. At muli tinukso ng devil ang Panginoon. If you are the Son of God, throw yourself down. Magpatihulog ka. For it is written, sumasagot rin ang diablo. Nasalita rin ng Diyos. For it is written, kapag ito susulat, he shall give his angels charge over you. Aalalayan ka ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Ano sinagot ng Panginoon? It is written, you shall not tempt the Lord your God. Tumigil ba ang diablo? Hindi. Hindi niya iiwan ang kanyang purpose hanggat hindi siya nakalalamang. Pero, anong ginawa niya? What did he do again? The devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all his splendor. Ipinakita sa Panginoong Jesucristo ang kaluwalhatian ng kingdom ng sanlibutan ito. Yun ang huling barahan ni Satanas. Tuksohin ng Panginoon. Kung napapansin nyo, maraming natutokso sa atin, lalo na kayamanan, lalo na kapangyarihan. Tingnan nyo ang mga namiminuno sa atin sa Pilipinas. Kayamanan at kapangyarihan, habol ng mga yan. Kaya kahit karamihan sa ating naghihirap ay nagugutom dahil sa mga principalities na nalulukuban ang mga taong yan. At ito, abangan ninyo, mayroong isang congressman na mamamatay. Abangan ninyo yan.
kumbulsyon ang pinakakahinaan ng tao. All kingdoms of the world and all splendor, karayan sa sanlibutan, kaluwalhatian ng sanlibutan. All these things, sabi ng demonyo, I will give you if you will fall down and worship me. Yun ang kuwan. Bibigay raw lahat yun sa Panginoon na kaluwalhatian kung sasambahin niya ang devil. At tao, ang pagkakarinaw ng tao, nasasamba ang devil dahil sa kayamanan, kapangyarihan. Hindi nila alam yun. Kapangyarihan, kayamanan, nasasamba ng tao yun. Pero kung alam nila na demonyo ang kanila pinaglilingkuran, ewan ko kung tatanggan nila. Pero kung nakahaya naman ay kayamanan at kapangyarihan, ay maski demonyo, tatanggapin nila yan. Pero hindi tulog ang Diyos. Gising na gising ang Diyos. At binabantayan tayo ng Panginoon. Pang-akit sa panasyan, kayamanan, kapangyarihan, kalalatian na hinangad ng mga tao. Kahinaan ng tao. Napatok sa ba ang Panginoon? Hindi. Ano sagot ng Panginoon? Away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Kaya nga po, ang ating bottom line rito, paalala ko muli sa inyo, naghahanap ang Diyos ng sa Kanya'y mga mananamba. Yun ang bottom line po natin. At hindi po natin masasamba ng husto ang Diyos kung hindi natin siya kilala. Maraming nagsasabing tumasamba sa Diyos, hindi naman nakilala. At ibabalik ko rin yung nangyari sa Athens. Na nirebuke ni Paul ang mga tiga-Atenas dahil siya ang sinasamba nilang Diyos ay hindi nila kilala. Hindi po tayo makasasamba sa Diyos na hindi natin kilala. Basta alam lamang natin na siya anak ng Diyos, siya namatay. Hindi po, kulang pa po ang kalamang yan para masamba natin at katotohanan na ang Diyos ang nasa langit. Hindi natin masasabing, away from me, Satan. The Lord your God. Worship the Lord your God. And serve Him only. Hindi natin masasabi yan sa demonyo kung hindi natin kilala ang Diyos. Kilalanin natin ang husto ng Diyos upang makilala natin siya, masamba natin siya ng todo. Subalit hindi rin natapos ang Panginoon. At yun pala mga simula. Dahil lahat niya ang plano ng Diyos. Ito na. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako pinahira niya upang ipangaral ang mga buting balita sa mga dukha. Ako sinugo niya upang itanyag sa mga biga ang kaligtasan, ang bulag pagkakita upang bigyan ng kalayaan mga naapi upang itanyag ang kayayang taon ng Panginoon. Nag-ikot ang Panginoon. Come to me, all. Ito sabi ng Panginoon, lahat lahat na pinahirapan lumba. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Pinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos upang makaakit siya ng makikinig. And the blind receive sight. The lame walk. Those who have leprosy are cured. The deaf hear. The dead are raised. The news is preached to the poor. At yun po ang mandato sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po yung Matthew 28:18-20. Ang isa sa priority ng Panginoon sa akin, to destroy
destroy the works of the devil, ang false teaching. Tingnan niyo ang ginawa. Simula pa ng una, ang false teaching ay nakakalat na. Hanggang ngayon ay nilalakaran pa. Ang sabi po sa Marcos 7, chapter 7, verses 6 to 7, turo ng tao ito, ha? These people honors me with their lips, but their heart is far from me. And in vain, they worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. Inyo pong tingnan sa Marcos chapter 7, verses 6 to 7. Ano po yung turo ng tao? Sige po, yung pinagbabawal sa atin. Alam ko maraming nasasusugatan sa iyo, sa inyo lahat, nasasaktan. Pero kailangan po para makasamba tayo sa Diyos. Alisin natin ang maraming Diyos, tayong Diyos-Diyosan eh. Hindi lamang naman revolto, hindi na lang images, hindi lamang yan. Ang Diyos-Diyosan natin yung kinaroroonan nating comfort zone. Ang comfort zone natin yan eh. Hindi yung nasa duyan ka, nagpapahinga. Hindi yun ang comfort zone na tinutukoy sa Bible. Ang comfort zone na tinutukoy, ang kahinaan natin. Yan. All the kingdoms of the world, all splendor, yan po ang kahinaan natin. Alak, sugal, babae, yan. Layuan po natin yan. At lahat ng tao po yan po ang kahinaan. Pero, pag nakilala mo ang Panginoon, lalayo ka sa mga yan. Ang isa pong nasa Panginoong Kristo na ay isang bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Ibig sabihin, pag nagpupumili tayo mabago, alang-alang po sa salita ng Diyos. Hindi tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Except, amen, be born again. He cannot enter the kingdom of God. So John 3:3 po yan. He cannot enter the kingdom of God. Ang kala po natin na napasok natin ang kingdom of God. Pero hindi pa pala natin napapasok sapagkat hindi natin kilala ang Panginoong Jesucristo. At ngayon po ay nagpapakilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga sinasalita at sa kanyang mga ginagawa. Come to me. Kayong lahat na pinanghinaan ng loob na may pasanin, come to me and learn from me. Ito nga po, tinuturo namin sa inyo ang mga dapat nating gawin upang makasamba tayo sa Diyos ng higit sa ating ginagawang pagsamba ngayon. Kaya turuan po ni Paul ang tiga Athens na yung sinasamba ang Diyos na hindi kilala. Tinuruan po niyo yun para sila ay makasamba. At tayo, tinuturuan upang tayo makasamba. Kaya po, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong mananamba. O, tingnan po bottom line natin. Iginagalang ako ng kanilang mga labi, sabalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Subalit walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo ang aral ng tao. Ano-ano ang aral ng mga tao? Yung sabi ng Panginoon, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily. Hindi po yun kukunin ng cross, magpapapako ka sa cross. Turo po ng tao yan. Nagampanan ng Panginoon ng pagpapako sa cross. Ang gagampanan lang natin, papaksanan yung cross. Yung ginagawa naman ng Panginoon na pagtitiis. Gagawin rin natin. If anyone will come after me, he must deny himself and take up his cross. Wala po tayong magagawa kung dapat, kundi sundin ang Panginoon.
tuwing tuturo ko ito, nalulungkot ako. Nalulungkot po ako sapagkat kinakailangan mong sugatan kayo eh. Nung araw ang akin pong bayong unang nabunagin, yung aming mga Diyos-Diyosan, sinasamsam niya at susunugin raw niya. Sabi ko, kung gagalawin yan at matatamaan ka sa akin, hindi nga ginalaw. Hinayaan ako ng bayaw ko. Pero, nung ako'y mabunagin, nung matutunan ko ang mga bagay-bagay na ayaw ng Diyos, roon ako nagising sa katotohanan. At kinakailangan kong may gumising sa akin sa katotohanan. At kailangan rin ninyong magising sa katotohanan. Yung po unang kinuha ng Panginoon eh. Yung false teaching na their teachings are but truths taught by men. Yan po ang unang winasak ng Panginoon. Turo ng tao na hindi naman turo ng Bible. Kaya nga mo, sa tuwing ituturo ko ito, nalulungkot ako. Pangalawa po, na nais niya na sa akin, hindi po yung talagang number one yun eh, yung images, idols, yung ating comfort zone. Dahil habang tayo nasa comfort zone, hindi natin mararanasan ng carrying our daily cross. Hindi natin maranasan. If anyone would come after me, he must deny himself. Tanggihan natin ang ating sarili. Ano ba ang sarili natin? Yung nais ni comfort zone. Ang nais kaluhuan. Comfort zone yan ng tao. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang nais niya, deny ourselves and take up our nais niya. Kinakailangang ambisyo. Mahirap alisin sa lahat ang bisyo. Subalit, nais ko po, sa pagdadais ko makapaglingkod sa Diyos. Kinakailangan mas marami pang tao ang maligtas. At hindi maliligtas ang tao kung sa pamamagitan natin ang ating mga bisyo ay narito pa. Hindi tayo paniniwalaan. We must deny ourselves. Take our crosses. Kasal natin cross para araw-araw upang makaakit tayo ng tao. Kaya nung ang Panginoon ay nung hindi magtagumpay nga yung demonyo sa pagtukso sa Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Away from me, Satan. Gano'n rin natin, dahil may karapatan tayo na palayasin yan ang demonyo. Dahil yan po ang utos ng Diyos. Sa ikalawa po, hindi pa tapos po ito. Sa ikalawa pa, kung tuturo ko sa inyo kung paano palayasin ng demonyo. The rest of mankind, sa Revelation 9:20, ay pinatay ng mga salot who did not repent of the works of their hands. They should not worship demons and idols of gold, silver, stone, and wood, which can neither see, nor hear, nor walk. Sa Revelation 9:22 po yan. Yung po pag sinasamba natin ang mga idols of gold, silver, ang wino-worship natin ay demons. 9:20 ng Revelation. Basahin po yun. Maraming hindi alam na ang wino-worship natin, pag yung comfort zone natin, ang walang tigil natin ginagawa, idols, images, mga bisyo,
ang wino-worship natin ay demonyo. We are worshiping demons, idols of gold, silver, stone, and wood, which can neither see nor hear nor walk. Hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakalakad. Paano tayo matutulungan ng mga idols, ng images? Ito sabi sa Bible, hindi sabi ko. Kaya kung inyong bubuksan ang inyong puso, masasabi ninyo, pagpilitan niyo kahit masakit sa kalooban niyo, magpilit kayo sa salita ng Diyos. Mas totoo ito sinasabi ng Diyos kaysa totoo na, kaysa aral ng tao. Tinuturoon tayong ng kaya tinuturo nila para hindi ko na kayo na magbulay-bulay. Bakit nila tinuturo eh? Upang huwag mawasak ang kanilang simbahan. Pero mawawasak naman ikaw pagka tinulutan mong ituro yun. Tayo ang templo ng Panginoon. Sa Corinthians chapter 4. Tayo ang templo ng Holy Spirit. Kaya nga po, kung hindi po natin susundin ang salita ng Diyos, hindi tayo makakarating sa ating pagsamba. Ang mananamba po ba, sabi naman ng mga kung sa John chapter 9 verse 30, sabi ron, 31, God does not hear sinners. Mga sumasamba raw po, ay sino sinners? Yun, ito yung sinabi ko sa inyo. God does not hear sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears him. 9:31 ng John. Ulitin ko, God does not hear sinners. Pag sinabi niyo kayong hindi sinner, pero ginagawa niyo itong sinabi ko ito, sinner kayo. At kung ginagawa niyo yan, hindi kayo worshiper ng Diyos. He does not hear sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears them. He who sinned, dismanners whose parents will not be a worshiper. Hanggang rito na po lamang. Pananalangin po muna ako. Makapangyarihang Diyos, aming amang nasa langit. Salamat po sa aking Panginoong Jesus at nakilala kita ng mas malalim. Ngayon po nararanasan namin, nararamdaman namin na pagka kami sumasamba sa iyo sapagkat kilala ka namin. Kasamang aming puso, kasamang aming sipat. Natuto kaming habang nananalangin ay lumuhod sa iyo dahil po sa kagustuhan namin makasamba sa iyo sa iyong paraan. Kaya salamat po sa iyong pagliligtas sa amin. Sa pagliligtas mo sa aming sambayan dahil sabi po ninyo, believe on the Lord Jesus Christ. Believe on me and all your household will be saved. At pati po nakikinig, simple po, kung maniniwala sa amin, ay naniniwala sa Diyos, ay maliligtas. Maraming pong salamat, aming mga nasa langit, sa mga plano at layunin namin, layunin niyo sa amin. Tunay nga po na ikaw ay dakilang Diyos. Ang nais mo sa lahat ng mga tao ay maligtas. Ayaw mong walang hindi maligtas. Gusto mo sa lahat ay maligtas. Subalit ang nakakalungkot po mas marami ang hindi naliligtas dahil sa katikasan ng kanilang mga puso. Paintulutan po niyo marami makarinig ng salitang ito, ng iyong good news ito, upang sila man ay maligtas at
higit sa pagsamba nila noong una pa. Salamat po in Jesus' name, by the power of the Holy Ghost. Amen.